Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, lahat ng iniutos ng Panginoon ay sinabi ni Moises sa mga Israelita. Ang mga ito namay parang iisang taong sumagot. Lahat ng iniuutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ay ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugon ang mga Israelita, "Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon." Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, "Ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito." Ang salita ng Diyos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumin ay handog. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob? Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap, bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumin ay handog. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumin ay handog. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin ay sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay, ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumin ay handog. Pagbasa mula sa sulat ng mga Hebreo. Mga kapatid, dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya'y naglilingkod doon sa sambahang lalong dakila at walang katulad, hindi ginawa ng tao, alalaong bagay wala sa sanlibutang ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan, at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abo ng dumalagang baka ay iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon, sila'y naging malinis ayon sa kautusan. Ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso at isip upang talikdan na natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ang salita ng Diyos. Purihin mo, lungsod ng Diyos, ang pastol na manunubos, ang Panginoong si Jesus. Sa abot ng kakayanan ng lahat ng kanyang hirang, siya'y dapat papurihan. Ang sarili niya'y handog upang lahat ay matubos,
at mapalakas ng lubos. Kasaloy mga alagad ng Panginoong Mesiyas, na hain ay buhay sa lahat. Siya'y dapat na handugan ng papuri at parangal ng lahat ng kanyang hirang. Ngayoy ating gunitain ang huling hapunang bilin ng Panginoon sa atin. Dito naganap ang tipan na bago at walang hanggan sa kaligtasan ng tanan. Ang kasunduang matanda humantong sa pasinaya ng hain niyang inihanda. Tanang ginanap ni Jesus ay habilin niyang utos na ipagdiwang ng lubos. Ang handog niyang pagkain at alay niyang inumin ay laman niya at dugong hain. Kanyang turong iniaral na ang alak at tinapay ay dugo niya at katawan. Manalig tayong matapat kahit hindi namamalas ang pagbabagong naganap. Pagkain ay pinalitan ni Kristo ng kanyang laman upang tayo'y makinabang. Napalitan ang inumin sa dugo na inihain ni Jesus para sa atin. Ating pinagsasaluhan ay si Jesus na puong mahal, walang bawas, walang kulang. Kahit marami o isa ang tumatanggap sa kanya, ay laging sapat, laging kasya. Ang may sala ay lapastangan, ngunit ang butihin ay banal, pagdulog sa pakinabang. Masuwayin ay magdurusa, mabubuhay ang magtika, nang si Kristo'y matanggap niya. Hinati-hating tinapay para sa nakikinabang ay laman ni Kristong buhay na sa atin ay kanyang alay. Sa lahat ng tumatanggap, paghahati ay ginaganap, ngunit buo, walang bawas, ang katawan ng Mesiyas. Pagkaing mula sa langit, ngayon ay hain sa daigdig, handog na kaibig-ibig, kailanman ay di masasaid. Paghahain ay inilahad ng ialay si Isaac, ang korderong nagliligtas, ang mana ng nagsilikas. Pastul naming mapagmahal, kami ay iyong kaawaan, gawing dapat makinabang sa pagkaing iyong alay, hanggang langit ay makamtan. Magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag lahat kaming iyong alagad sa buhay mong walang wakas. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na puong mahal, buhay natin siya kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Unang araw ng pista ng tinapay na walang lebadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, "Pumunta kayo sa bayan, may masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, 'Ipinatatanong po ng guro kung saang silid siya maaaring kumain ng hapunang Pampaskwa, kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin.' Nagtungo sa bayan ang mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat, gaya ng sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. 'Kunin ninyo, ito ang aking katawan,' wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, "Ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami.
Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng isang imno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga olibo. Ang mabuting balita ng Panginoon.